Alam naman ng lahat na kay Sarah Geronimo ako pinaglihi ng nanay ko kaya hanggat maaari, di niya ako pinapayagang lumabas ng kamilang ni Nix kasi baka bigla daw ako mag-crave sa tit. Nung nalaman niyang nag-book si Jowa ng mahal na resto para i-date ako, nagbihis agad siya at nag-lipstick. Sa sobrang excited nga, di siya natakot mapasukan ng langaw sa bibig. Muntik pa di makasama si Genuine kasi kakatapos lang daw niya maglabas sa batis. Sabi ko wag na magpalit dahil gahol na sa oras kaya sumama siya ng nakatapis. Nasa biyahe pa lang kami pero nakutuban ko na magpo-propose sa akin si Nix mamaya sa resto. Kaso mukhang ibang proposal yung mangyayari kasi bigla siya nagtanong kung insured na daw ba kaming tatlo. Anyways, Barrow yung name ng kakainan namin today. Located siya dito lang sa Antipolo ha, pero yung atake niya para kang nasa gubat tapos anytime may papana sa yung member ng wrong turn. Charot. Very inviting yung interior ng resto tapos aircon yung loob kaya di mangangamba pumunta dito yung girlfriend mong pag pinagpapawisan nangangamoy putok. Alam ni Nix na makapal yung mukha ng pamilya namin kaya nag-advance order na siya at di na kami pinapili sa menu. Pero nagbigay ng discount yung manager kasi natuwa siya sa mama dahil tinernohan niya yung uniform ng mga crew. Habang hinihintay yung food, sabi ko kay Genuine magpagalingan kami sa pagmodel ng bulaklak. Nung nag-video si Genuine sa flower base, sabi ng mama sure daw siya na madaming bibili. Pero nung ako na, naiyak ang mama kasi akala daw niya video ng eulogy. Una dumating sa in-order namin yung soup at spinach and cream yung tawag dyan. Maaalala mo sa lasa nito yung kabataan mo kasi para kang humihigop ng tinunaw na Bear Brand. Hindi yan masarap for me at maniwala ka hindi rin yan masarap for you. Pero baka pwede yan sa kumari mong manonood daw ng comedy sa Netflix kasama ang jowa pero ba't may dalang tissue? Itong watermelon salad na binudburan ng balakubak ni Casper ang sarap grabe. Balanse yung sweetness at konting sourness na nanggagaling dun sa salad dressing. Yung bilog na yellow, that's a real cheese at complementing yon when you mix it dun sa veggies. Kaya perfect to sa tita mong hindi naman walis tambo pero ang hilig magmalinis. Umorder kami nitong lechon kawale at pag naubos mo yan, imposibleng hindi ka mag-add-ons ng lapida kasi sobrang kapal ng taba. Masarap yung gulay na gising-gising pero walang kwenta yung karne kasi 98% ng mantika sa Antipolo nandito sa baboy na to. Not for me pero pwede yan sa classmate mong takot bumagsak pero hindi ang magkaanak. Itong roasted chicken, malaki yan sa picture eh. Ewan ko ba't parang naging sisiw sa piyestahan nung sinerve sa amin. It has a bland taste kapag yung meat yung ninunguya mo pero masarap yung pagkasisod sa balat. Mahihiya yung logo ng Robbie Rabbit sa laki ng carrots na included sa dish. Nothing special pero mabubusog nito yung kumari mong ayaw kumain ng street foods sa bangketa pero hanggang binti yung alipunga. Yung Alfredo pasta na binudburan ng lumot galing sa dagat ng Boracay, sobrang sarap as in. Kaya kong halikan sa paa yung nakaisip ng recipe na to kasi paano niya naalis yung mentol sa kating ko. Charot. This dish is a masterpiece kaya magugustuhan to ng mayor yung biglang namigay ng relief kahit walang bagyo kasi malapit na yung halalan at hindi pa sapat yung nakurakot niya nung nakaraang termino. Charot. Hindi ko alam yung sasabihin dito sa pasta na inspired sa budhi ng tita mong bedridden na hindi titigil hanggat yung lupa nyo hindi niya naaangkin. Al dente yung pasta at masarap naman yung flavor kaya gusto ko ipagtanggol pero grabe kasi yung alat talaga nung timpla. Parang nagka-UTI yung asawa nung nagluto nito kaso wala siyang masisi kaya binuhos niya lahat ng asin sa pasta na to at pinakain sa iba para makagante. Itong steak nila tinandaan ko yung presyo nasa 900 plus yan pero sobrang worth it. Though hindi ka nila tatanungin kung anong doneness yung gusto mo kasi wala silang paki sa opinion ng iba. Charot. Truffle sauce yung ginamit kaya sobrang flavorful at complementing yung steak dun sa patatas kahit hindi mash. Okay lang i-reward paminsan-minsan yung sarili mo sa mga pagkaing may kalidad kasi every month naman pwede mo subukan ulit mag-apply sa tupad. Medyo complicated yung sardines pizza na in-order namin at kung sanay ka sa Maximus or sa Chacha's Pizza, hindi mo to magugustuhan. For me, nabigay niya yung flavor na ine-expect ko. Perfectly tangy and balance yung pagka-salty kaya pwede mo to ipamerienda sa konduktor ng bus na kung kailan siksikan tsaka maniningil ang hudas. Overall, the foods here are good pero complicated to order dahil baka di masarap yung ma-order mo tulad ng soup nila. Medyo maingay yung place at hindi siya yung ine-expect mo na fine dining pero sobrang ganda ng ambience. Bago umuwi, napansin kong kinuha ng mama yung mga tissue sa banyo. Kaya nung palabas na kami, hinarang siya ng manager para sabihin hindi sila tumatanggap ng areglo. Charot. Yun lang. Bye!